Para nga sa inyong kaalaman, opisyal na nga pong nakuha ng Boston Celtics ang second seed sa standings ng East. Ibig sabihin, non-bearing na ang last game kontra sa Orlando Magic. Manalo o matalo, sila ang mananatili sa second seed kung saan maghihintay sila sa magiging resulta ng play-in tournament kung sino ang kanilang makakatapat sa first round. Dahil nga walang bilang ang last game ng Celtics, hindi na nakakagulat bakit balak ng team hindi dito paglaruin ng majority sa mga key player kagaya ni Jaylen Brown, Nema Kieta, Derek White, Sam Hauser, Peyton Pritchard, Nikola Vucevic at si Jason Tatum. Ayon sa isang insider, mas mahalaga sa Boston ang panatilihing healthy ang katawan ng lahat ng player. Pinaghahanda na rin naman nila ang halos lahat, lalo na si Jason Tatum na siyang inaasahang magbubuhat sa team pagdating ng playoffs. Mas gusto nga nilang maipakita ni Jason Tatum ang kanyang tunay na laro sa postseason, lalo pat napaka-exciting na nito dahil sa kanyang injury noong nakaraan. Sa kabilang banda, ayon sa pinakahuling inilabas na balita, malaki ang tsansang makuha ng Los Angeles Lakers ang third seed sa Western Conference since balak ng Denver ipatalo ang next game kontra sa San Antonio Spurs sa hindi nila pagpapalaro sa mga majority na player. Kaya mukhang kailangan ng Lakers paghandaan ang magiging rematch sa first round ng Minnesota Timberwolves. Alam naman nga ninyo, tinalo sila nito at masyado silang dinomina at pinisikal last year. Kaya kailangan ng Lakers magkaroon ng revenge. At bago pa pumasok ang Lakers sa playoffs, magandang balita nga ang inilabas ngayon patungkol lalo kay Austin Reeves matapos i-anunsyo ng team na mauuna nga itong bumalik at maglaro sa kanilang team kesa kay Luka Doncic. Kung si Luka posibleng bumalik sa Game 3 ng first round, si Austin Reeves naman posibleng makapaglaro agad sa team sa Game 1 o di kay Game 2 ng kanilang serye either sa Houston Rockets o sa Minnesota Timberwolves, which is good news nga ito sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, may tsansang makuha ng Miami Heat ang 9th seed sa Eastern Conference na siyang magbibigay sa kanilang home court advantage sa first round ng playoffs. At mangyayari ito kapag naipanalo ng Miami ang last game laban sa Atlanta Hawks at matalo naman ang Charlotte Hornets kontra sa New York Knicks. Kapag nangyari yan, tabla sa 43-39 ang win-loss record, and since hawak ng Miami ang tiebreaker, sila ang aangat sa pang-siyam. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman ikinakatuwa ng mga fans ng Miami ang nangyayari sa team ngayon. Sa dami ng mga nagawa nilang move nitong nagdaang taon, lalo sa nakaraang off-season, wala pa rin naman pinagbago ang team. Isa pa rin naman silang play-in tournament. Kailangan munang makipagsapalaran bago makapasok sa playoffs. Napaka-inconsistent ng team, mapa-opensa o depensa man yan, at nanganganib na naman ang Miami Heat na maagang magbakasyon at mahulog sa Eastern Conference Playoffs, which is hindi na nga maganda para sa kanilang prangkisa, lalo sa kanilang record.